Pabor ho ba kayo, mga kababayan? Dito ito ang maging dahilan para maging o sumailalim sa Witness Protection Program ang mga Diskaya dahil sabi 13 luxury car ng pamilya Diskaya hawak na ng Bureau of Custom. Hawak na daw ha. Sinole? Sinuli kaya to? Basahin natin. Kung sinole, parang mala Bryce Hernandez. Pero kung hindi sinole, kung kinuha o inaresto o dinala, no, dahil nga walang kaukulang mga dokumento, etc., wala, hindi dapat din talaga. Tsaka tingin ko ho, malabo na maging sumailalim sila sa Witness Protection Program. Hindi sila hindi sila nakikipagtulungan at talagang parang labag sa kanila, labag sa puso nila na isole yung mga kaperahan with matching markoleta pa. With matching markoleta, wala naman po sa batas natin na sinasabi na yung kaperahan ay isole. Pero mo yun? Ano po? Sabi dito, ni Tina, kumpiskado. Kumpiskado pala. Ilang mamahaling sasakyan na pagmamayari ng mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya ay inilipat mula sa St. Gerard Construction Compound sa Pasig City patungo sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila nitong Miyerkules ng umaga. Kung kumpiskado, wala. Hindi kusang isinole, wala. No? Yung kay Bryce Hernandez, isinoli agad. 3. Hindi kasing dami nung sa mga dito sa mga Diskaya, hindi kasing dami na sa mga Diskaya. Bakit to? Kumbaga ito, yan yung pinakamalakihan ang kickback, yan yung pinakamalakihan. Di umano yung kupit Minsan isang buong proyekto, hindi naman daw gagawin, di umano. Di isang buong pera kanila, minus 25% doon sa kung sino man yung kadil nila. Kaya yung kay Bryce Hernandez, 3 lang. Pero kusang loob na isinole. Hindi kagaya nito, ano pa pala, kumpiskado. Di ba? Ayon sa ulat ni Ryan Reloban sa DWAR Abante Radio, hawak na ngayon ng BOC o Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle na pagmamayari ng pamilyang Diskaya. Naku, saklap nito. Saklap nito. Bakit to, mga kababayan? Nung nalaman nila na pupunta ang Bureau of Customs doon sa bahay nila, pinaglilipat yan Sabi, pero ang explanation huli na, yung iba daw under maintenance. Kumbaga, papa-change oil. Yung iba naman daw gamit. Sabi ko, ang dami naman nun. 28 yung sinasabi nila doon sa Senado. Tapos, yung sa interview ni Julius Babaw naman is, ilan? 40. Tapos, kala mo, nabakante yung mismong garahe nila? Di ba? Yung indikasyon pa lang na yun, ayaw nilang magsoli talaga at ayaw nilang mabuko patungkol dyan sa mga sasakyan na yan. Kabilang sa mga nakumpiskang sasakyan ng mga mamahaling modelo gaya ng Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Brabus, Rolls-Royce. Grabe, at iba pa. Ayon kay Lieutenant Colonel Romel Anicete, Station Commander ng MPD Station 13, dinala ang mga sasakyan sa Bureau of Customs matapos ilabas ang warrant seizure laban sa mga ito. At ito pa mga kababayan, baka madamay pa kung sino man yung mga binilan or kung sino man yung mga nag-import niyan, no? Kasi yung iba baka hindi binayaran ng tama o ayos yung mismong tax, mga bossing. Hilig nila sa ganyan. Yaman-yaman na tapos ayaw pang ayusin yung pagbabayad ng tax. Yung tax ng bayan yun na nga napupunta doon sa mga proyekto na di umano na hindi nila ginagawa. Tapos hindi pa magbabayad ng maayos na tax doon sa kanilang mga binibili. Di ba? Ngayon mga bossing, iwanan natin yan. Pumunta tayo kay Manong Chavit Singson, mga bossing. Message to the President. Ayan.
Kasi nung rally, mga kababayan, isa sa sinasabi na nagpondo doon mismo, no, sa rally na yon ay si Chavit Singson daw ho, mga bossing. Tingin ko, nagdala ng mga tao o naghakot ng mga tao si Chavit Singson. Pero yung nagpondo, maaari, pero kailangan natin ng mismong ebidensya tungkol dyan sa sinasabing pagpopondo. Di ba? Pero yung pagdadala ng tao doon, nakita ko ilang buso, ilang bus ni Chavit, meron pang napakalaking picture ni Chavit doon. Tingin ko, ang naging partisipasyon ng mga bus na yon ay paghahakot ng tao papunta doon sa rally. Baka yun yung mga nanggulo. Ano po? Tapos labas si Chavit doon sa Corinthian. Akala niya ang sisigaw sa kanya, Chavit! 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 Yun pala, hindi po yun ang isinigaw sa kanya. Ang isinigaw pala sa kanya is, ano sinigaw sa kanya? Hindi magnanakaw eh. Hindi magnanakaw. Kurakot! Tama ba? Yun yung sinigaw kay Chavit, di ba? Kurakot! Eh, ayun. Sama ng loob nung matanda. Akala niya is magiging hero na siya. Akala ko hero na ang turing sa akin dito. Hindi pala. Pero bago po itong lahat na ito, mga kababayan, nababalita na po kasi si Chavit, lalong-lalo na doon sa Bilyonaryo News, mga bossing, patungkol doon sa mga may kamag-anak sa gobyerno, tapos may mga malalaking mga nakuhang proyekto galing sa gobyerno, kasi tapos may mga contractor, etc., etc., may mga conflict of interest, nababalita na ho, mga kababayan, no? Kaya yun yung tingin ko na dahilan kung bakit si Manong Chavit ay pinagre-resign si PBBM dahil nauumpisa na po silang masaling. Kasi ho dati nung panahon ng ibang mga presidente, nangangatay ilong ko ha, panahon ng ibang mga presidente ho, mga kababayan, yung tipo ho bang pag sinabi mong Singson, pag sinabi mong Chavit, naku, may alog na sa yan, may kaba na sa dibdib ng presidente yan, hindi babanggain yan. Pero dito mukhang wala talagang sinisino si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang lahat ho talaga, mga kababayan, ay masagasaan na kung sino ang masagasaan, basta kailangan malinis natin ang Pilipinas. Pakinggan, panoorin natin ang interview ni Manong Chavit. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Ano daw? Maawa sa atin ang ating... naaawa naman talaga ang Pangulo sa ating bansa. Kaya nga po, di ba? Ito,